Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ialay ang misang ito para sa kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihang at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa nung una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang
sa sangkalupaan. Manining ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ikaw poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong liningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukal mong kalingain. Manining ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malaki't maliit. Manining ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda, sa ilalim ng tubig. Manining ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Manining ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi ng mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko
nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa 3 araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagpapatuloy ng Ebanghelyo kahapon, ang kwento na ating narinig mula kay San Lucas ngayon. Naalala niyo pa yung kwento kahapon? Kwento ng paglakad o kwento ng pagpunta sa Emmaus ng 2 sa mga alagad ni Jesus. Naalala niyo na? Hindi nila nakilala si Jesus nang makausap nila at makasabay nila sa daan. Ngunit nang kumain sila sa Emmaus at damputin ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat at pagpira-pirosuhin, sakalang nila nakilala si Jesus. Ngunit huli na ang lahat. Dahil nang makilala nila si Jesus, biglang nawala sa kanilang paningin si Jesus. Kaya nga, itong dahilan kung bakit sila dali-daling nagbalik sa Jerusalem. Kaya ituloy natin ang kwento. Ang kwento ngayong araw na ito, na ikinukwento sa atin ni San Lucas pa rin, ay habang isinasalaysay ng 2 alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus, yan, biglang lumitaw sa kanilang gitna si Jesus. No? Ini-imagine ko, no, nakabilog sila. No? Kasi lumitaw sa gitna eh, no? So nakapalibot silang ganyan, no? Nagkukwentuhan, no? Nagtatanungan kung anong nangyari at kinukwento naman nung 2 alagad. Biglang lumitaw si Jesus at binati sila ng sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Na-imagine nyo kung ano itsura ng mga alagad? Hello? Parang ganyan, no? Nakatulala lang, ganyan, no? Yan, ganyan itsura nila, no? Yung natulala, nanlaki yung mata, nagulat, siguro natakot din kasi, di ba? Pero maganda yung bungad na bati ni Jesus sapagkat alam niya na ang mga alagad ay nagugulumihanan, di ba? Alam niya hindi mapagtagni-tagni ng mga alagad kung paano nangyari. Walang laman yung libingan, nagpakita sa daan, no? Paano nangyari, no? Siguro nagugulumihanan ng kanilang isip sa mga nangyari at nangyayari. Hindi matahimik ang kanilang isip dahil sa hindi nila lubos na maisip na posibleng mangyari ang nangyayari. Ano bang nangyayari? Nagpapakita si Jesus. Nabuhay si Jesus. Hindi po ba? Mahirap kalaban ang isip.
Mahirap kontrolin kung madami tayong iniisip. Lalo na kung naglalaban-laban yung isip, Sinasabi ng isip, sige. Sinasabi ng isip, hindi totoo yan. Di ba? Ang hirap kontrolin ng isip. Lalo na kapag hindi tugma ang mga nangyayari sa nasa isip. At kapag hindi mapaniwalaan ng isip ang kanyang mga nakikita. Kaya nga, marami ang may issues ngayon sa isip. Di ba? Maraming ang may mental health issues. Dahil maski ang isip ay nagdudulot na din ng sakit. Pero ganun pa man, ipinapakita ng kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus na sa kabila ng lahat ng ating alalahanin, sa kabila ng lahat ng ating iniisip at mga intindihin, handa si Jesus na tayo ay pakalmahin. Pakalmahin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Peace. May dalawang pwedeng kahulugan ang bati ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan. O sa Ingles, peace be with you. Dalawa ang pwedeng kahulugan nito. Una, kay Jesus, nagmumula ang kapayapaan. Yung peace be with you ni Jesus, yung sumainyo ang kapayapaan, ay isang pagbati o greetings. Sa gulo ng ating buhay, kay Jesus natin makukuha ang kapayapaan. Iba bumati si Jesus. Kung tayo, paano tayo bumabati? Diba, sasabi natin, magandang umaga, hello, hi, di ba ganon? Tayo bumati. Pero si Jesus iba. Pag bumati, sumainyo ang kapayapaan. Bakit kaya? Pero siguro, alam ko kasi alam ni Jesus, kapag siya'y bumati, ang mga tao may daladala sa isip. Gumugulo ang puso. May bit-bit. Kaya nga pag ang Diyos bumati, na sumainyo ang kapayapaan, ibig sabihin nito, nagbibigay siya ng kapayapaan. Ito yung klase ng katahimikan at kapanatagan na nasa loob ng puso ng isang makadiyos. Kaya nga, kahit ang isang taong makadiyos, kahit ang hirap ng buhay, laging payapa ang isip. Dahil nasa Kanya ang Diyos. Kaya lang naman tayo nag-aalala kasi wala sa iyo ang Diyos. Kaya ka lang naman ang dami mong iniintindi at iniisip kasi wala sa iyo ang Diyos. Pero kung nasa iyo ang Diyos, hindi ka mag-aalala. Kung nasa puso mo ang Diyos, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo, kakalmahin ka ng Diyos. Kaya nga kapag ang daming iniisip, magdasal. Hello? Magdasal para sumaatin ang Diyos. Tingnan mo, kaya pagkatas magdasal, hindi ba napapanatag tayo? Bahala ka na, Lord. Sige, ikaw nang bahala, Lord. Kasi sumasa iyo ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sumainyo ang kapayapaan. Isang pagbati. Pangalawang ibig sabihin ng sumainyo ang kapayapaan, para kay Jesus, sa Kanya nagmumula ang pakikipagkasundo. Ibig sabihin, isa itong pakikipagbati. Alam niyo yon? Pakikipagbati. Kapag ikaw ay may kagalit, anong ginagawa mo? Nakikipagbati. Pero kapag ikaw ay may kagalit, hindi mo kayang makipagbatian. Tama? Di ba? Hindi mo mabati, di ba? Kaya pag nasa simbahan at yung kaaway mo nasa likod, pag peace be with you, hindi ka makalingon. Di ba? Pag yung kaaway mo nasa kanto at dadaan ka, iikot ka. Kasi hindi mo kayang batiin. Hindi mo kayang makipagbati. Pero si Jesus, bumabati ng sumainyo ang kapayapaan. Ibig sabihin, ito ang kanyang pakikipagbati.
bati, pakikipagkasundo. Ang galing, no? Siya na yung pinagtaguan ng mga alagad. Siya na yung tinalikuran. Siya pa ang nakikipagkasundo. 'Di ba? Kaya nga sila nagkakatipon kasi nagtatago. Ayaw nila sila'y matunton. Kaya nga yung dalawa umalis sa Jerusalem, nagpakalayo na ng daan, tinalikuran na. Pero tingnan mo, si Jesus pa rin ang nakikipagkasundo. Para bang pinapakita ni Jesus na kahit wala siyang kasalanan, handa siyang makipagkasundo. Handa siyang makipagbati. Kaya nga, pag tayo'y nagkakasala, huwag na tayong mahiya na lumapit sa Diyos. Kasi bago pa tayo lumapit sa Diyos, alam niyang handa na siyang patawarin tayo. Siya na ang nakikipagbati. Mga kapatid, ang kwento ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagiging payapa ng tao sa piling ng Diyos. Ulitin ko po, pagiging payapa ng tao sa piling ng Diyos. Dahil sa pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay, kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Para sa ating mahal na Santo Papa Francisco, sa kanyang payapang pagpanaw dito sa lupa, sa labungin nawa siya ng Panginoong Hesokristong muling nabuhay sa langit, pagkalooban ng liwanag, kapayapaan at gantimpalang walang hanggan sa piling ng Diyos na kanyang buong buhay na pinaglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan at alalahanin sa buhay. Sama natin sa ating panalangin ng lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos naming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tubig ng buhay,
bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, pagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Hesu Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo ang iyong lingkod na si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Gubinin ng mga nakahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.